what's up mga pinsan? Good morning! Ayan, napakaaga ko dito sa farm. Yan, titignan natin ang ating mga manok. Lalo na itong early bird natin mga pinsan, no? Ayan, no? Good morning! Siyempre, kasama natin dito ang ating... Ayan, si pare Arnel. Pare, morning! Panuorin na eh. Ha? Sarap panuorin. Aba, oo. Maganda na yan. Malalaki na, ano? Ayan mga pinsan, no? Tutuka pa lang sila eh. Ang gaganda na, oh. Oh. Laki na, ah. Ayun, oh. Yan, itong ating first batch. 4 months na to. October, November, December, January, March. Ba, magpa 5 months na sa last week. Magpa 5 months. Yan, kaya solid na to. Malapit na to i-harvest. Ayan mga pinsan, ang pinakasiga dito kasi itong mga butcher. Yung mga pinsan, mga butcher kasi. Yan, tapos sunod dito sa butcher, black. Yan, Melsims black, tsaka SBR. Ang mga siga. Tapos tornado hatch. Wala, mga sweater kasi mga pisan, ano to eh, mga late maturing sila kumpara dun sa ibang linyada natin. Ganda ng tindig eh. Oh, ganda ng busto na yun, oh. Mga pisan, oh. Ayun mga pinsan, itong ganitong age, kapag ka na-late ka na ng hardening nito, maraming disadvantage eh. Kasi yung mga lalaki na to, mapagbigay na sila sa mga babae. Kumbaga, gentleman na sila. Yung mga babae, oh, dalagan-dalaga na. So, mas nakakatuka ng marami yung mga babae kasi yun na, mapagbigay na sila. Tapos, ang problema nito mga pinsan, kapag mga ganito na kalalaking stag, pag to umulan, hindi na sila magkakakilala. So, alam nyo na mangyayari pag hindi na sila masyado magkakilala. Maglalaro na sila ng matagal. Pag naglaro sila ng matagal, problema yan. So, kaya mga pinsan yan, tutok din yung ating mga tao. Tapos, yung sakit dito, hindi na masyadong tatama kasi masyado na malalakas yung immune system nila. Unless, virus. Kapag ka virus kasi, yan, pag may mga viral infection, wala, mahirap. Tulad ng Marex, ayan, virus yan. Hindi yan bakterya. Mahirap yan. Dapat talaga bakuna dyan. Kaya mga pinsan, ang pinaka nakakatakot sa sakit is coccidiosis. Ngayon yung coccidiosis, tumatama siya sa mga sisiw na week old, tumatama na yan. Week old, 2 weeks old, tumatawa na yan. Tapos pagka tinamaan kayo mga pinsan ng coccidiosis, pabalik-balik sila up to ganitong month, up to 4 months pala, up to 4 months tumatama, pabalik-balik yung coccidiosis. Kaya dapat laging tuyo yung ating area. Yan. Yung mga pisan, nandito na tayo sa second batch. Grabe oh. Tignan mo. Ayun oh. Oh, sarap tignan. Tara dito mga pisan, baka hahabol sa akin to. Oh ha guys, ako nagpapatuka sa inyo, huwag kayong matakot. Ay, ako pala. Ako nabil pala ng patuka, huwag kayong matakot sa akin ha. Hindi mga pisan, ito kasi, hindi ako kilala ng mga to. So, nakakakilala din talaga yung mga ganitong manok. So, ayan oh, medyo ilag sila sa akin. Unlike dun sa tagapatuka natin mga pisan, yan, habol agad sila. Timo, kinikilala pa nila ako. Tsaka pa sila lalapit pag naghagis ako ng ganyan. Oh, malapit na sila oh. Mga pisan, excited ako dito sa sa super bulik natin eh. Sa super bulik ng aking kaibigan si Paring Kulot. Ayun, hindi pa rin talaga sila lumalapit ng kainaman no. Naiilang talaga sila sa akin. Ayun mga pisan, ang second batch natin. Nung isang taon mga pisan, ang first batch ko nandito. Nandun ang second batch. Doon na muna ang ginawa namin first batch para malapit sa bar ng mga tao. Ang bagong linyada ko lang ngayon mga pisan, yung super bulik natin dito. Retain na yung iba. Hindi na muna ako nagpasok ng ibang linyada dito sa farm kasi medyo mahirap. Yun na lang, infuse na lang ng mga bago nating ganador na mula sa ibang mga breeders. Tara mga pisan, titignan naman natin yung ibang batch natin para maikutan natin lahat.
Sa local naman tayo pupunta mga pinsan. Ito mga pinsan ng ating local. Kap, sa ganitong age, anong mga pinangangambahan mong tumamang mga ano? Paul Goldera. Yan mga pinsan, no? Ang ating local. Ilan tong local natin? 900. Ano? Yung mga pisa ng ating sisiw, oh. Grabe. Ayan na sila, oh. Dumami na sila lalo dito. Ayun, sumanong. Pinupuntahan nila, oh. Oh, kilala talaga nila yung ano eh. Papatuka sa kanila tsaka kulay ng patukaan. Yung mga pisa nung ako'y lumapit, hindi sila masyadong sumasama sa akin. Tay, anong feeds natin dyan? Salto na yellow. Salto na kulay dilaw, mga pinsan. Sa ating ano, ang bilis makalaki talaga niyan eh. Oh. Dito mga pinsan, sa ganitong status ng pagpapatuka, tansyahan dito. Pagka kulang, dadagdagan ng konti. Siyempre, dapat may timba kayo para, halimbawa, nakaubos kayo ng isang ganyan na balde. Pagka ubos yun ng isang ganyan, o kaya ng isang sakong ganon, yan. Kinabukasan, dun yung natatantyahin. May araw na hihina dyan kasi kababaksin lang. May araw naman na sobrang lakas talaga nila tumuka. Kailangan kilala mo talaga yung sisiw mo. Hindi yung sabi lang na ganito, sabi lang na ganyan, dapat ganito, na dapat ganyan, ayan. Marami kasi tayong napapanood dito sa internet na mga nagtuturo na kung dapat ilan ng patuka, dapat ilan ng ganyan. Mga pisan, ang masusunod dyan yung experience ng inyong manukan. So, may napapanood kayo na dapat daw ganito yung dami ng patuka sa sisiw. Pero dyan naman sa location nyo is matamlay naman sila tumuka ngayong araw na to. O malakas naman sila tumuka. So, tayo pa rin ang masusunod sa lugar natin. Kasi may nakikita ko mga pisan na nagtuturo. Tama naman po yun. Yung meron kayong mga gauge, gaano kadami yung patuka sa sisiw. Kaso lang mga pisan, magkakaiba tayo ng location eh. Magkakaiba yung stress ng ating mga sisiw. Kaya tansyahan talaga. Palaki ng palaki, padami ng padami ang patuka nito. Tayo, ilan na naubos dito sa maghapon? May 25 kilo. May 45 kilo daw sa isang araw. Ayun mga pinsan ha. Minsan nagtuturo ako ng about sa mga medicine. Baka lang kasi tumama din sa inyo yung ganong sitwasyon. Is alam nyo na. Kasi ako mga pinsan, kami ni Alvin, isang katutak na yung mga dumaan sa amin eh. Kaya kami metikuloso na kami lalo na sa pagdi-disinfect dito mga pinsan. 15:30 kami nagdi-disinfect ha. Akala nyo lang is baliwala lang yung pag-disinfect. Grabe mga pinsan, kailangan nyo mag-disinfect. Ang disinfect natin, Envirolite mga pinsan. Nasa Shopee naman yan, kaya madali lang orderin yan. Huwag nyo nang pagdamutan yung manukan nyo ng disinfection. I-disinfect nyo ng every 15 at every 30. Kapag ka naman may tumatamang sakit, at least every 3 days. Kapag ka meron kayong challenge sa farm. Ang challenge is yung tinatawag na challenge yung sakit. Kapag may sakit sa farm, every 3 days o every week, mag-disinfect kayo para hindi umikot yung yung bakterya sa farm nyo. Kasi kapag infected yung inyong lugar, naku, ang hirap niyan. So halimbawa lang mga pisan. Ang explanation ko po dito sa pag-disinfect mga pisan. Halimbawa dito sa area na to, sa national natin, infected yan. Halimbawa may sipon, merong kung anong nararamdaman. Mga pisan, ang gagawin mo dyan is disinfect mo ng disinfect. Paikot talaga yung disinfect nyo. At least every 3 days, disinfect talaga. Tapos dito sa boundary na to, sa pinapasukan pa lang, dito mas bugbugin nyo ng disinfection yan para hindi makatawid sa kabilang branch nyo. Tapos yung napunta na tao, wag dito uunahin patukain. Halimbawa lang kasi hindi naman lahat tayo, hindi naman kagaya dito sa farm na marami tayong taon na may tao dito, may mga tao dito. So hindi na nakakapagpasukan. Kanya-kanyang tauhan dito.
So kung naman dyan sa inyo is kulang naman yung tao nyo, huli nyo to patukain. Huli nyo patukain, painumin yung area kung saan merong may tama. So ganoon ang gagawin natin mga pisa para hindi kumalat yung challenge sa farm nyo. Kaya lang talaga dapat pagka natapos yung challenge, yun na, ugaliin na natin yung pagdi-disinfect. Pagka tayo hindi nagdi-disinfect, dinisregard natin yung disinfection sa farm natin, nako po, wala. Napakamura naman Napakamura naman ng mga disinfect na ginagamit natin Envirolite yan mga pisan. Gamitin nyo po yan. Areglado po yan. Nakakawala ng amoy at ang bakterya ay talagang napapatay. Kaya mga pisa kami dito, maingat na maingat kami. Dati kasi may ginagamit pa kami na Alvin. Magkano yung ano natin? 4,000 yung pa-disinfect namin. Backyard pa lang kami ng mga pisa. Bumibili na kami. Bakit? Tinamaan kami ng sakit talaga Tumama sa amin, foul cholera. Ubus talaga yung mga manok namin. Syempre, mababa pa naman yung experience namin sa pagmamanukan. So tinuturo ko na sa inyo sa mga nagsisimula dyan mga pisan na talagang kasama yan. Koksi, sipon, malaria ang common na dumadapo na sakit. Sa isang ganyan, sasabihin mo na hindi yan nagkasipon mula pagkabata. Meron dyan nagkasipon, mabilis mo lang nagamot kasi hindi naman sila matibay resistensya nila. Besides, talagang hindi namin pinakakalat kung sakali man. Pero ito, mga pisan, mga ilan-ilan lang dyan Meron kaming hospital area dyan. Pagka medyo matamlay, yung hospital area namin, nilalagay namin doon. Pag medyo matamlay pa lang, kasi mga pisa, pagka hindi mo inalis yung medyo matamlay, iinom sila doon sa pinag-iinuman natin, talagang yan, mabilis kakalat yung sakit. Kaya mga pisan, sa pagmamanukan, dapat dyan talaga focus ka Ayun mga pisan, papatukan na daw yung ating tropa. Kaya pupuntahan natin. Ito si Alvin talaga yung nakatutok dito para sa ating mga farm buddies. Ayun mga pisan. Sarap gumala dito. Ayun mga pisan, si Jero. Gano'ng kahirap niyan. 25 kilo yan. Mga pisa, pupunta naman tayo sa national natin. Ay naka. Tap, ilan ang national natin? 1-3. 1-3. 9. Ilan ta? 900 tas 1,000. Sakto lang yung mga pisan. 4,000. 4,000 ang sisiyo namin. Mahigit. Ay mga pisan, ang aming, tatapak lang dito, Yan. Kapag naman walang sakit, pwede ka naman paikot-ikot. Pag walang sakit dito sa loob ng manukan natin. Yung mga pisan ng ating national, kalat-kalat na sila Hindi na natin makita Pinakamalaking range to na. Ha? Pinakamalaking barn. Sira na pala ito nasa likod natin Papasa pala natin yun. Mga crosses pa rin dito na. Ayun mga pinsan, pauwi na tayo. Uuwi, mag-aalmusal, tapos babalik na ulit sa main farm. Yun mga pinsan ng ating duties. Para kang empleyado ng sarili mong negosyo. Kapag ikaw pinsan ay tinrit mo yung sarili mo as ganon na empleyado ka ng sarili mong negosyo. Ayan, wala kang lugar para tamarin. Pagka tinamad ka, nasa sayo na kung gusto mong tamad ang empleyado mo. Wala kang outcome na maganda. So, ganun mga pisan yung ating cycle. May gising tayo na maaga. Bagamat hindi consistent, hindi ka naman magiging totally 100% consistent. Yung consistency mo, 80%, goods na yun. Meron kasi mga, meron ka talaga mga inaasikasong hindi pasok na sa, sa negosyo mo, kumbaga sa pamilya, ayan. Kumbaga, balance lang. Hindi ka naman 100% tututok kasi may mapapabayaan ka. Yun nga 80% sa negosyo talagang nasa sakripisyo yung pagiging tatay mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, di ba? So, wala tayong magagawa, nandun yung kabuhayan Kaya ayun mga pisan, ang aking morning routine this Wednesday. At salamat dahil nandiyan ka pa rin. Pinapanood mo pa rin sa SP. At kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka pinsan.
Dahil nag-e-effort naman tayo sa paggawa ng content para syempre sa'yo. Ayan. Hindi ko alam kung may natutunan ka dito sa content na to, pero at least na-update kita doon sa ating alaga. Ayan. First batch, second batch, third batch, at fourth batch. Ang ating early bird ay 2 batch. Ang local natin ay isang batch lang at saka national isang batch lang. Then the rest sa satellite na po natin yan. Kaya yung pisan, nandito si SP na lagi nagpapaalala sa'yo na maiksi lang ang buhay. Huwag nating sayangin sa reklamo, sa paglungkot-lungkutan, sa kung anong bagay na hindi makakabuti sa'yo. Huwag mo na sayangin dun. Marami kang pwedeng paglaanan ng buhay mo. Napakaiksi at kailangan nating mas ma-appreciate kung ano yung mga bagay-bagay na binibigay sa atin araw-araw na blessings. Kaya mga pisan, ako, ang mantra ko, lagi nating isipin kung ano yung makakabuti sa atin at makakabuti sa ibang tao para magkameron tayo ng peace of mind. Diba? So kapag nalalamang ka ng tao, kapag hindi totoo yung mga sinasabi mo, wala ka rin peace of mind. Kaya ayun mga pisan, ang si SP, masaya lang, di ba? Masaya lang tayo. At ang buhay kapag ka hindi mo in-appreciate, ayan, makakalimutan mo yung mga blessings sa'yo na magaganda. So, ayun mga pisan, maraming salamat sa pagsama sa aking kwento. Ako nga pala si SP na nagsasabing, kaunting diferensya, larga. Ilang beses pang mabigo, di hahayaang pangarap ay maglaho. Sa bawat sugat at hirap ng mundo, mas lalong tumitibay ang dugo. Ito ang speak game pang lumalaban mula sa wala. Ngayon ay hinahangaan kay Roel Mano na may tapang at dangal. Kabiguan ay ginawang hagdan. Sa bawat sisiw may pag-asa, sa bawat laban may tiyaga. Mula sa dilim ngayon ay